Taon 1990. Negros. Mapagpalang araw sa lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Beto. 55 taong gulang sa kasalukuyan, tubong estansya. Ang kwentong ibabahagi ko ay hango sa totoong pangyayari na naganap noong nasabing taon. Ito ay karanasan ng aking may bahay na tawagin na lamang natin sa pangalang Ella. Si Ella ay anak ng kanyang ama sa pagkabinata. Matapos siyang ipanganak ng kanyang ina ay bigla na lang itong naglaho at hindi na muling nagparamdam pa. Nung mga panahong yun ay kasalukuyang nagtatrabaho ang kanyang ama sa banyagang bansa. Naiwan si Ella sa pangangalaga ng kanyang lolo at lola. Nung pumanaw ang dalawang matanda ay napilitan ang kanyang amang si Danilo na umuwi sa Pilipinas para alagaan ang kanyang nag-iisang anak. May itsura si Danilo kaya hindi nakapagtataka na sa kanyang edad na 50, marami pa ang naghahabol sa kanya. Nagkaroon naman siya ng karelasyon, ngunit lahat sila ay pampalipas oras lamang ng lalaki. Nagdalawang isip si Danilo na muling mag-asawa dahil baka maulit lamang ang naging kapalaran niya sa ina ni Ella. Higit sa lahat, kilala ni Danilo ang kanyang anak. Mahirap pakibagayan ang ugali nito dahil nasanay sa kanyang lolo at lola. Nahihirapan tuloy ang kanyang ama dahil hindi man lang siya marunong sa gawaing bahay. Walang inatupag ang dalaga kundi ang humarap sa salamin para magpaganda. Hindi naman masisi ni Danilo ang kanyang anak dahil ganoon ang buhay na ipinamulat ng dalawang matanda sa kanya. Unti-unting sinasanay ni Danilo si Ella sa gawaing bahay dahil hindi habang buhay ay maaalalayan niya ito. Kagaya ng ibang normal na magulang, umaabot sa punto na napupuno na si Danilo kaya nasasabon niya ito paminsan-minsan. Sadyang malayo ang loob ni Ella sa kanyang ama, kaya umaabot sa pagtatalo ang kanilang usapan. Umiiwas na lamang si Danilo kapag nagsimula ng uminit ang kanilang pagtatalo. Ayaw kasi ni Danilo na lalong malayo ang kalooban ng kanyang anak. Naiintindihan niya naman dahil halos buong buhay nito ay wala siya. Pareho silang estranghero sa ugali ng isa't isa. Ang ugali ni Ella na lubos ikinagagalit ni Danilo ay ang pagiging maluho. Gustong-gusto niya na palaging nakikisabay sa uso. Ayaw niyang nahuhuli sa kanyang mga kapwa kabataan. Malaki naman ang naipon ni Danilo sa ibang bansa, ngunit gusto niyang turuan ang kanyang anak na mamuhay ng payak. Ayaw niyang madala ng anak ang ganoong ugali hanggang sa ito ay magkaroon ng sariling pamilya. Ganoon mismo ang ugali ng kanyang ina, kaya nagdesisyon si Danilo na mangibang bansa. Subalit lalong tumayog ang pangarap ng kanyang asawa, kaya naghanap ng ibang lalaki na mas makapagbibigay sa kanya ng maalwan na buhay. Nag-iisang anak rin ang ama ni Ella, kaya nang mamatay ang kanyang lolo't lola, nagpasya itong manatili na lamang sa piling ng kanyang anak. May naiwang lupa ang dalawang matanda. Yon ang pinagkaabalahan ni Danilo. Pagod si Danilo pagka-uwi galing sa kanyang sakahan, ngunit kalimitan wala siyang nadadatnan na pagkain. Ang niluluto niya sa agahan ay yun pa ang kakainin ng kanyang anak maghapon. Halos araw-araw ang pangaral niya kay Ella, ngunit wala naman siyang nakikitang pagbabago sa ugali nito. Hanggang sa sumuko na lamang si Danilo at ipinaubaya na lang sa kapalaran ang kahihinatnan ng kanyang anak. Sinubukan niyang magtimpi, ngunit dumarating talaga ang punto na siya ay napupuno
at sumasabog ang kinikimkim niyang galit. Namana ni Ela ang magkaparehong katangian ng kanyang mga magulang, ang pagkakaroon ng kaaya-ayang panlabas na anyo. Yun ang dahilan kung bakit kaliwat kanan ang kanyang naging manliligaw. Bagay na lubos na kinokontra ni Danilo. Ayaw niyang matulad si Ela sa naging kapalaran niya. Bunga ng kapusukan kaya maagang nagkaroon ng responsibilidad. 19 na taong gulang pa lang si Danilo nang mabuntis niya ang ina ni Ela. Hanggang isang araw, nadatnan niya ang mga manliligaw ng anak na naghihintay sa kanilang bakuran. Sumabog ang galit ni Danilo dahil hindi man lang nagligpit si Ela sa loob ng bahay. Nagkalat ang hugasin sa hapagkainan at walang mahagilap na pagkain. Inuna pa ni Ela ang pag-estima sa kanyang mga manliligaw kesa ayusin ang kanilang bahay. Nagmadaling lumabas si Danilo papunta sa balkonahe kung saan kasalukuyang nakikipag-usap si Ela sa kanyang mga manliligaw. Nadatnan ni Danilo ang napakaraming regalo na nakapatong sa maliit na lamesa. Pinagdadampot niya yon at itinapon sa labas. Natulala si Ela sa ginawa ng kanyang ama at hindi agad nakapagsalita. "Simula sa araw na ito, hindi na ako pumapayag na may bumisita sa aking bahay. Magsiuwi na kayong lahat. Tapos na ang oras ng panliligaw. Hindi ko pinapayagan ng anak ko na tumanggap ng anumang regalo. Sige na, umalis na kayo!" Nagunahang pulutin ng mga manliligaw ni Ela ang mga regalo na pinagbabato ni Danilo sa labas. Si Ela naman ay nabigla sa ginawa ng kanyang ama, kaya hindi ito nakasagot kaagad. Walang nagawa si Ela kundi ang umiyak dahil sa kahihiyan sa ginawa ng kanyang ama. "Sana hindi ka na lamang bumalik dito. Mabuti pa nung nabubuhay sina lolo't lola. Masaya lang araw-araw." "Yun na nga anak, patay na ang lolo't lola mo. Paano na lang kapag ako na nawala? Paano ka na? Kahit simpleng gawaing bahay hindi mo magawa. Ako na yung nagpapakahirap maghapon sa pagsasaka. Pagdating ko dito, kahit konting pagkain, wala akong madatnan." Napatakbo na lamang si Ela papasok sa kanyang silid dahil sa labis na pagkadismaya sa ginawa ng kanyang ama. Kinaumagahan, sinadya ni Ela na bumangon ng tanghali para makaiwas kay Danilo. Nakaramdam siya ng pagkagutom kaya nagmadali siyang pumanaog sa kusina para maghagilap ng pagkain. Ugali ng kanyang ama ang pagiging organisadong tao. Ayaw na ayaw nito sa makalat na paligid. Pagkababa ni Ela ay nahugasan na ang tambak sa lababo. Maayos na at nalinisan na rin ang buong bahay. Tinaluntun niya ang hapagkainan, ngunit agad siyang nalungkot dahil walang iniwan na pagkain si Danilo. Ang iniwan lamang nito ay ang mga pinamili sa palengke. Sigurado na maaga yung umalis para pumunta sa pamilihang bayan. "Anong gagawin ko dito? Hindi naman ako marunong magluto." Napapaiyak na lang si Ela dahil sa ginawa ng kanyang ama. Sinubukan niya namang magsaing at magprito ng itlog para makapag-almusal. Masaya na si Ela na nakapag-agahan kahit papaano. Agad niyang hinugasan ang kanyang kinainan at nagligpit sa kusina. Pagsapit ng hapon, sinubukan niyang ipagluto ang kanyang ama ng hapunan. Nadala na si Ela sa naging reaksyon ng kanyang ama kaya kahit papaano ay nagkaroon na siya ng takot mula roon. Pagdating naman ni Danilo sa kanilang bahay, mayroon nang nakahain na pagkain. Magmula nung dumating siya sa bahay ay hindi lumalabas si Ela sa kanyang silid. Aminado si Danilo na mukhang napasobra ang ginawa niya sa kanyang anak kaya naisip niyang kausapin ito ng masinsinan. "Ela, lumabas ka dyan anak. Sabayan mo akong kumain. Halika na." Nakailang katok pa si Danilo bago sumagot si Ela mula sa loob ng kanyang silid. "Susunod na po." "Oh, halika na.
Maupo ka na dyan, Ella. 20 anyos ka na, anak. Hindi ako tutol na tumanggap ka ng manliligaw. Pero anak naman, huwag naman sanang sabay-sabay. Pumili ka lang ng isang manliligaw. Opo, Tay. Hindi na po mauulit. Sige na, kumain ka na. Huwag ka na magtampo kay tatay, ha? Ginagawa ko lang yun para protektahan ka. Naiintindihan ko po, Tay. Ay, mabuti naman kung ganun. Sige na, kain na. Pagkatapos kumain ng mag-ama, nagkusa si Ella na iligpit ang hapagkainan. Naisip ni Danilo na minsan kailangan mo ring iparanas sa kabataan ang ipahiya sa kanyang kapwa para naman matauhan. Nang mga sumunod na araw, unti-unti nang natutunan ni Ella na magkusa sa gawaing bahay. Hindi na kailangang sumaglit ni Danilo umuwi para masiguro na mayroong makakain ang kanyang anak. Hanggang isang gabi, mayroong isang binata na formal na kumatok sa tarangkahan para magpaalam na umakyat ng ligaw kay Ella. Magandang gabi po, Tito. Oh, anong kailangan mo, iho? Tito, magpapaalam po sana ako kung pwedeng umakyat ng ligaw kay Ella. Sa akin ay walang problema dahil formal ka nagpapaalam. Formal din kitang tatanggapin sa aking pamamahay. Salamat po, Tito. Huwag ka muna magdiwang, ha? Dahil tatanungin ko si Ella kung payag siya magpaligaw sa'yo. Sige po. Maghihintay lang po ako dito sa labas. At tinanong nga ni Danilo ang kanyang anak kung sang-ayon itong patuloyin si Obet para umakyat ng ligaw. Pumayag si Ella kaya agad na binalikan ni Danilo ang binata para patuloyin. Halika na. Pumasok ka, iho. Maraming salamat po, Tito. Mula nung gabing yun, napadalas na ang pagdalaw ni Obet kay Ella. Pumukaw sa pansin ni Danilo na mayroong bitbit na pasalubong si Obet sa tuwing binibisita ang kanyang anak. Nagdesisyon si Danilo na kausapin si Ella dahil hindi ito sang-ayon sa ganoong sistema. Lumalabas na tinatanggap lang ni Ella si Obet dahil sa bitbit nitong mga pasalubong. Ella, kayo na ba ni Obet? Hindi po, Tay. Hindi naman pala kayo. Bakit tanggap ka ng regalo mula sa kanya? Huwag mong paasahin ng tao kung wala ka namang planong sagutin siya, ha? Hindi naman po sa ayaw ko, Tay. Kinikilala ko lang ho siya ng maigi. Ikaw na rin po ang nagsabi sa akin na huwag akong magpapadalos-dalos sa pagpasok sa isang relasyon. Tama naman yon, pero sa akin lang, huwag mong abusuhin ang kanyang kabaitan. Kakatanggap mo ng mga pasalubong niya baka umasa siya na sasagutin mo siya. Hindi pwede yung ganon, anak. Opo, Tay. Inakala ni Danilo na naging malinaw kay Ella ang kanilang naging usapan tungkol kay Obet. Naging madalang ang pagpunta ng lalaki sa kanilang bahay. Pero lingid sa kaalaman ni Danilo na habang nandoon siya sa sakahan, sumasalisi si Ella sa pakikipagtagpo kay Obet. Sa tuwing wala ang kanyang ama ay patuloy ang pagkikita nila ni Obet sa labas. May naririnig na rin siyang bulong-bulungan tungkol kay Ella, ngunit hindi siya nababahala dahil kung sakaling buntis nga si Ella ay payag naman siyang magpakasalito kay Obet. Mabait at magalang na bata si Obet, kaya sigurado na magiging responsable itong mister kung sakali. Subalit lingid sa kaalaman ni Danilo ay palaging may hinihingi si Ella sa binata. Ang ina na mismo ni Obet ang nakahalata na masyadong nahibang na ang kanyang anak sa nililigawan nito. Anak, sigurado ka na ba dyan sa babaeng kinahihibangan mo? Mukhang napapabayaan mo ng sarili mo, ha? Nay, alam mo naman kung gaano ko kamahal si Ella. Elementarya pa lang kami ay labis na akong humahanga sa kanya. Hayaan niyo na ako, Nay. Yun lang ang nakikita kong makakapagpasaya sa akin. Di ang mabuti pa gamitan ko na lang siya ng Hindi na tinuloy pa ni Nanay Brigida ang kanyang sasabihin dahil simulat sa pool, tutol ako sa pamamaraan ng aking ina. Lumabas na rin si Obet dahil hindi niya nagustuhan ang sasabihin ni Nanay. Kakambal ko si Obet
at halos parang pinagbiyak na bunga ang aming itsura. Wala nakakaalam na meron siyang kakambal. Gabi akong dumarating at gabi rin akong umaalis dito sa kanila. Paminsan-minsan lang akong dumadalaw, kaya kalimitan, si Obet lang ang kasama ni Nanay. Nay, di ba sinabi ko na hindi na tayo babalik sa dati? Ayoko na maulit ang nangyari kay Tatay. Ayoko na rin na nagpapalipat-lipat pa kayo. Pasensya ka na, anak. Naawa lang ako sa kakambal mo. Halos maubos na ang ipon niya dahil sa babaeng nililigawan niya. Nay, matanda na si Obet. Hayaan niyo na siyang gawin ng bagay na makakapagpaligaya sa kanya. Sana nga, Beto. Nangangamba lang ako na baka kung anong mangyari sa kakambal mo kapag iniwan siya ng babaeng nililigawan niya. Alam mo naman ang ugali ng kapatid mo. May pagkasensitibo yan. Huwag niyo na muna siyang pangunahan, Nay. Bigyan niyo muna siya ng kalayaan na matupad ang hangarin niya sa buhay, gamit ang sarili niyang pamamaraan. Andito lang tayo para gumabay at umalalay sa kanya. Sana nga, anak, hindi humantong sa sitwasyon na kailangan kong balikan ang ating nakaraan. Sige, Nay. Magpapahinga po muna ako para walang makakita sa akin dito. Mamayang gabi, aalis na rin ako. Isa kong arkitekto sa pribadong kumpanya, kaya paminsan-minsan lamang ako kung umuwi dito. Noong mamatay sa trahedya ang aming ama, kinuha nako ng aming tiyahin. Naiwan si Obet sa pangangalaga ni Nanay. Walang ideya ang aming mga kapitbahay na mayroon siyang kakambal, kaya sa tuwing lumalabas ako ng bahay ay palaging napagkakamalan nila ko na si Obet. Hinayaan ko na lamang yun dahil yun din naman ang aking nais, ang maging pribado ang aming buhay. Isang araw, kinausap ko si Obet ng masinsinan dahil may punto ang aming ina. May napapansin din akong pagbabago sa ugali ng aking kapatid. Tol, mukhang tinamaan ka talaga sa nililigawan mo ah. Sigurado ka na ba dyan? Oo, Tol. Sigurado na talaga ako. Hindi ko na nakikitang sarili ko sa hinaharap na ibang babae pa ang kasama. Baka naman pinapaasa ka lang nun. Baka sa bandang huli, wala kang mapala sa kanya. Imposible yun, Tol. Ilang beses na rin na may namagitan sa amin. Hindi naman niya ipagkakaloob ang sarili niya kung wala siyang interes sa akin, di ba? Ikaw ang bahala, Tol. Basta kapag may problema, tawagan mo lang ako, ha? Salamat, Tol, ha? Mag-iingat ka palagi. Hindi kami magkasamang lumaki ni Obet, pero malapit kami sa isa't isa. Masyado siyang emosyonal kumpara sa akin. Hinding-hindi niya nakakaligtaan na yumakap sa tuwing aalis ako pabalik sa trabaho. Lumaki siyang kapiling ang aming ina, kaya kahit papaano ay busog siya sa pagmamahal. Palaging may umaalalay sa kanya sa tuwing siya ay may pinagdaraanan. Samantalang ako, kailangan maging matatag dahil madalas sarili ko lamang ang aking maaasahan. Sabihin man natin na partido ng aking ama ang kumupkup sa akin, ngunit iba pa rin kapag totoong magulang at kapatid ang kasama. Nagkataon na nagkasabay-sabay ang aberya sa kumpanya na aking pinapasukan, kaya kahit linggo, kailangan ko pa rin magtrabaho, kaya inabot ng halos 2 buwan na hindi ako nakadalaw kina Nanay. Ilang araw na akong may nararamdaman na kakaiba. Yung pakiramdam na gustong-gusto kong umuwi dahil ako ay nakakaramdam ng lungkot. Inisip ko na lamang na bunga lamang yon ng pagod at puyat sa pagtatrabaho. Pero kakaiba nung araw na yon dahil bumilis ang pagpintig ng aking puso. Inaatake ako ng nerbiyos na hindi ko alam kung ano ang dahilan. Halos buong araw akong hindi mapakali sa aming opisina. Napapansin na rin ng aking mga kasamaan sa trabaho na ako ay aligaga buong maghapon. Kinahapunan, ipinaalam ng gwardya na meron umanong naghahanap sa akin sa labi. Nagmamadali akong bumaba dahil iba talaga ang aking nararamdaman. Pagdating ko roon ay tumambad sa akin ang isang pamilyar na muka.
ang kapatid ng aking ama na nagpaaral at nagpalaki sa akin. Mababakas ang pamumugto ng kanyang mata na halatang kagagaling lamang sa pag-iyak. Agad niya akong niyakap at unti-unting napahagulgol. Tiya, bakit kayo umiyak? Meron po bang nangyari? Magkakasunod kong tanong sa aking tiyahin. Nang malaman ko ang kagimbal-gimbal na balita, para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Umalingaw-ngaw sa aking pandinig ang kanyang tinuran. Beto, anak, wala nang kakambal mo si Obet. Patay na si Obet, anak. Idiniretso na siya sa punerarya. Natagpuan ang katawan niya sa isang bahay panuluyan sa sentro. Gumuho ang aking mundo nang marinig buhat sa aking tiyahin ang pagkamatay ng aking kakambal. Napasalampak na lamang ako sa sahig habang sinasapo ang aking noo. Napamura ko ng paulit-ulit nang sabihin ni tiya na nagpakamatay si Obet sa pamamagitan ng paglaslas ng kanyang magkabilang pamulsuhan. Nagmadali akong umuwi para tanungin ang aking ina. Isang malamig na bangkay ang aking nadatnan sa punerarya. Labis akong naawa sa aking kakambal dahil sa kanyang sinapit. Niyakap ko ng mahigpit ang malamig na katawan ni Obet. Paulit-ulit ko siyang niyuyugyog habang yakap-yakap na mahigpit. Anak, hayaan mo na makapagpahinga ang iyong kapatid. Wala na tayong magagawa para maibalik pa ang kanyang buhay. Nay, di ba sinabi ko bago ako umalis na tawagan niyo ako kapag may problema? Ano po nangyari? Magaling magtago ng kanyang nararamdaman si Obet, anak. Hindi ko man lang siya nakitaan ng anumang senyales na mayroon na pala siyang dinadala. Malakas ang pakiramdam ko, Nay. Pero hindi pa ako sigurado kung may kinalaman si Ella sa pagkamatay ng aking kakambal. Pag nagkataon magbabayad siya, hindi ako papayag na mailibing si Obet nang hindi siya kasama. Pinapangako ko yan, Nay. Walang salita ang makapaglarawan sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Kung pwede lang, hindi ako magdadalawang isip na makipagpalitan sa aking anak. Nawala ng katuturan ng buhay ko dahil sa pagkawala niya. Malaman ko lamang kung sino may kagagawan nito. Natitiyak ko na magbabayad siya. At kung sakaling si Ella, matitikman ng babaeng yon ang galit ng isang ina na nawala ng anak. Buhay ko man ay aking iaalay para mabigyan ng hustisya ang kanyang pagkamatay. Pinapangako ko, magbabayad na may kagagawan nito. Sa ginawa niyang ito, matitikman niya ang bagsik ng mambabarang. Nagbayad ako ng malaki para mapreserba ang katawan ni Obet. Ipinangako ko sa bangkay ng aking kapatid na kung sino man ang may kagagawan nito, kung sakaling si Ella man ay sabay silang paglalamayan. Naging malaking katanungan sa aking isipan ang dahilan ng pagpapatiwakal ng kakambal kong si Obet. Umuwi kami ni Nanay Brigida para makahanap ng ebidensya na maaaring makatukoy sa dahilan kung bakit biglaang nagpatiwakal ang aking kakambal. Natagpuan ko sa silid niya ang isang desisyon ng investigasyon. Ayon sa nakatala doon, pinagbabayad si Obet ng malaking halaga dahil sa kinasangkutan nitong anomalya sa kumpanya. Ahente si Obet na ang pangunahing produkto ay mamahaling inumin. Nahanap ko ang talaan ng naimpok na pera ni Obet sa bangko. Nagtaka ko dahil nalimas ang laman noon. Ilang sentimo na lamang ang natira sa kanyang ipon. Nay, alam niyo ba ang tungkol dito? Ha? Ay, hindi anak. Kilala mo naman ang kakambal mo. Sinasarili niya lang ang kanyang problema. Sigurado na nahihiya yun na ipaalam sa atin. Masinop si Obet sa pera. May pakiramdam ako na may kinalaman dito si Ella. Pero sana naman wala. Humantong si Obet sa sitwasyon na pati ang pera ng kumpanya nagagastos niya na.
Kung sino man na may kagagawan nito, napakawalang puso. Hindi man lamang naawa sa anak ko. Nagdesisyon ako na pansamantalang magpahinga muna sa trabaho. Masyadong masakit sa kalooban ko ang nangyari sa aking kakambal. Ilang araw at gabi ang aming tiniis na hindi makakain at makatulog dahil sa biglaang pagkawala ni Obet. Makalipas ang ilang araw, nagdesisyon akong mag-imbestiga sa kumpanya kung saan nagtatrabaho ang aking kapatid. Iba't ibang kwento ang aking narinig. Isa lang ang malinaw, lahat ng pinagdaanan ni Obet ay bunga ng pagiging maluho ng kanyang kasintahan. Nakita ko sa locker ni Obet ang napakaraming resibo ng mamahaling alahas, bag, damit at sapatos. Yung kayong mga biniling yun ni Obet, lahat para kay Ella. Tingin ko yun ang dahilan kung bakit napilitan si Obet na pakialaman ng pera na hindi naman sa kanya. Napakasakit, anak. Halos ayaw kong madapuan kayo ng lamok na maliliit pa kayo. Tapos, dahil lamang dito ay mawawala ang buhay niya. Kung sino man na may kagagawan nito, magbabayad siya sa akin. Pinapangako ko, Nay. Huwag ko lang mapatunayan na si Elang dahilan kung bakit niya ginawa yon. Mananagot siya. Pero gagawin ko pa rin ang lahat para mapatunayan kung sino talaga ang naging dahilan nito. Itinago namin ni Inay ang pagkamatay ni Obet. Sinadya namin na isipin ng mga kapitbahay na buhay pa ang aking kapatid. Nagdesisyon ako na magpanggap bilang ang aking kakambal. Sinimulan kong gamitin ang kanyang naiwang mga gamit para maging makatotohanan ang aking pagpapanggap. Kinausap ako ni Nanay Brigida na ipagmaneho siya papunta sa sementeryo kung saan nakahimlay ang aking ama. Anak, samahan mo ko mamayang gabi. Panahon na para balikan ang gawain na tinalikuran ko noon. Akala ko na'y magiging tahimik ng ating buhay nung bitawan mo ang lihim na karunungan. Umasa ako noon na kasama ng nailibing ni tatay ang gawain na naghatid ng trahedya sa ating pamilya. Umasa din ako na hindi ko na muling huhukayin ang gamit sa pambabarang na isinama ko na sa hukay ng iyong ama. Natatakot ako, Nay, na baka matulad lang sa sinapit ni tatay ang kahinatnan ng gagawin ninyo. Tingin mo ba, anak, magkakaroon ako ng katahimikan habang patuloy na nabubuhay ang punot dulo ng pagkamatay ng kakambal mo? Huwag lang sanang mapatunayan na si Elang dahilan. Minsan na ako nagkamali, Nay. Siguro kung pumayag lang akong gamitan niyo ni Obet ng gayuma si Ella, hindi niya sasapitin ang malagim na kapalarang ito. Hindi kita pwedeng sisihin, anak. Dahil minsan ka nang nawalan ng ama. Dahil sa lihim na karunungan. May sapat kang dahilan para itakwil ang ganoong gawain. Sinadya naming umalis sa kalaliman ng gabi. Bumalik kami ni Nanay Brigida sa dating bayan kung saan kami nakatira noon. Dumiretso kami sa sementeryo kung saan inilibing ang aking ama na namatay dahil sa sumbalik na ginawa sa kanya nung panahon na siya ay nambabarang. Agad kong inilabas ang palakol na aking gagamitin para sirain ang nicho na pinaglibingan sa aking ama. Biglang naglitawan sa karimlan ng gabi ang 7 pusa na kulay itim na pinabaon ni Nanay Brigida nung ilibing si tatay. Ang mga pusang yun ang nagsisilbing bantay para hindi manakaw ang kagamitan sa barang na ipinalibing ni nanay kasabay ni tatay. Nagtirik muna ng itim na kandila si Nanay Brigida bago sinimulan ang pag-usal ng dasal. Nakakapanindig balahibo sa tuwing babanggitin niya ang mga kataga na hindi ko naman maintindihan. Lubhang agresibo ang mga pusang itim na nagsisilbing bantay ng mga kagamitan sa pambabarang. Umakto pa ang mga yon na kami ay susugurin. Kitang-kita ang pamumula ng kanilang mga mata. Matapos umusal ni Nanay Brigida ng dasal ay nagsimula ng magpulasan ang 7 itim na pusa.
Malaya na tayong mabubuksan ang nicho ng iyong ama, Beto. Sigurado po ba talaga kayo, Nay? Nababalikan niyo ang pagiging mambabarang? Gagawin ko ito, anak, para sa iyong kakambal. Malakas talagang pakiramdam ko na si Ella ang dahilan noon. Ito lang ang naiisip kong paraan para maipalasap natin sa babaeng yon ang pinakamasaklap na kamatayan. Pagbabayaran niya ng doble ang pagkamatay ni Obet. Hindi na ako nagsayang pa ng oras. Magkakasunod kong inihambalos ang tangan kong palakol sa harapan ng nicho ni tatay. Unti-unting bumagsak ang tabing ng nicho. Bumungad sa amin ang nagkalat na buto ng aking ama. Tinapat ko sa loob ng nicho ang dala kong ilaw. Nakita ko sa loob ang isang baul na kulay itim. Sa baul na yan nakalagay ang gamit namin ng iyong ama sa pambabarang. Kunin mo ang baul, Beto. Opo, Nay. Kukunin ko po. Tiniis ko ang masangsang na amoy sa loob ng nicho para lamang magawa ang iniutos sa akin ni Nanay Brigida. Pagkatapos noon, agad akong naghalo ng simento para muling maisara ang nichong yun. Pagkatapos kong maibalik ang natanggal na lapida, ay agad na kaming umalis. Ilang henerasyon na ang pinagdaanan ng mga gamit na ito, anak. Ikaw ang magmamana nito kapag ako ay namatay na. Huwag na muna natin pag-usapan ng tungkol dyan, Nay. Pagtuunan na muna natin ang pansin ang nangyari kay Obet. Tama ka dyan, anak. Hindi na rin ako umaasa na maipapasa ko pa sa iyo ang aking kaalaman. Igagalang ko, anak, ang anumang desisyon mo sa hinaharap. Tandaan mo yan. Pagdating namin sa bahay, agad na binuksan ng aking ina ang baul na kinuha namin sa sementeryo. Tumambad sa akin ang isang bungo na namumuti na sa labis na kalumaan. May nakasulat na mga salitang Latin sa bungong yon na sa palagay ko ay isang sagradong dasal. May kasama yon na isang munting itim na libreta. Pumukaw sa aking tingin ang isang bote na may lamang insekto na kulay itim at may kulay pulang sinulid na nakarolyo doon. Yun ang unang pagkakataon na nakita ko ang nasabing mga gamit ng aking mga magulang sa pambabarang. Kalimitang ginagawa ng aking ama noon ang pambabarang sa isang lihim na silid na matatagpuan sa basement ng aming bahay. Napasok lamang namin ni Obet ang silid na yon nung mamatay si tatay dahil sa kanyang ginagawa. Nabaliktad ng isang mabagsik na babaylan ang barang, kaya nalipat sa katawan ni tatay ang mga insekto na dapat sana ay sa kanyang pakay na barangin. Nay, ano yung mga gumagalaw sa loob ng bote? Insektong pamaham, anak. Pinaamong insekto para magsagawa ng barang. Kargado ang insektong pamaham ng orasyon, kaya nagagawang makontrol ang kanilang galaw. Paano sila mauutusan, Nay, na maisakatuparan ng barang? Kailangan silang pakainin ng luyang itim tuwing gagamitin sa pambabarang. Pinapakain ng hilaw na karne pagsapit ng Martes at Biyernes para makondisyon. Yun lang po ba ang paghahanda na kailangan gawin, Nay, para mapagana ang barang? Hindi pa, anak. May mahalagang bagay pa na dapat gawin para mapasunod ang insektong pamaham. Ano po mga yun, Nay? Kailangan na painumin mo ng iyong sariling dugo ang mga insekto para mabuo ang koneksyon nyo sa isa't isa. Kailangan mo rin mabanggit ng tama ang orasyon para gumana ang pambabarang. Napakakomplikado po pala ng pamamaraan sa barang. Oo, anak. Maraming taon ang aking ginugol para maging isang batikang mambabarang. Kailangan ng malakas na pang-orasyong poder, balute at kombate para magkaroon ng depensa laban sa magtatangkang bumasag sa barang na iyong gagawin. Kailangan din ng kahusayan sa iba't ibang uri ng orasyon at dasal na pangkarga sakaling makatagpo ka ng magaling na manggagamot. Isang mabagsik na mambabarang si Itay. Nagtataka ko, Nay, kung paano siya napabagsak. Umuusad pasulong ang lihim na karunungan, anak. Yun ang dahilan kung bakit natalo ang iyong ama.
Nauungusan na kami sa makabagong kaalaman sa lihim na karunungan. Nakamit ko ang sagot sa aking mga katanungan noon kung bakit namatay ang aking ama. Sa muling pagbabalik ng aking ina sa ganoong larangan, hindi ko maiwasan na makaramdam ng takot. Malaki ang posibilidad na maaari niya ring sapitin ang kaparehang kapalaran na nangyari sa aking ama. Sa kabilang dako, nagtaka naman si Mang Danilo dahil halos 2 linggo nang hindi nagpapakita ang kapatid ni Beto. Kinumpronta niya si Ella para malaman kung bakit biglang tumigil si Obet sa pagbisita. Nakasanayan na kasi ni Mang Danilo na palaging bumibisita sa kanila ang lalaki. Minsan ay nagiinuman pa silang dalawa habang sila ay nagkukwentuhan. Nakagaanan na rin niya ng loob si Obet at higit sa lahat, wala siyang masamang masasabi sa ugali nito. Gusto na ni Mang Danilo si Obet para sa kanyang anak, kaya ganoon na lamang ang pag-alala niya sa 2 linggo na hindi niya ito nakikita. Tapatin mo nga ako, Ella. Mayroon ba kayong hindi pagkakaintindihan ni Obet? Opo, Tay. Inaway ko siya. Sigurado hindi na yun babalik dito. Ano naman ang pinag-awayan ninyong dalawa? Hindi lang kami nagkaintindihan, Tay. Mabait na bata si Obet, Ella. Pag-isipan mo mabuti, baka sa huli ay ikaw rin na magsisi. Alam mo ba, Ella, kung bakit kami naghiwalay ng iyong ina? Bakit nga po ba? Dahil masyadong ambisyosa ang nanay mo. Tandaan mo, anak, na ang karma ay may sariling sistema. Sa labis na pag-asam ng iyong ina sa maalwan na buhay, napunta siya sa maling tao. Kinailangan niya ngayon kumayod sa ibang bansa para matustusan ang kanyang mga anak sa lalaking ipinalit niya sa akin. Ang material na bagay, kumukupas at nawawala sa uso. Pero ang makatagpo ng isang tao na totoong magmamahal sa iyo ay bibihira yun. Walang halaga o material na bagay ang makakapantay sa kaligayahan kapag tamang tao ang natagpuan mo. Nakaramdam ng pagkahabag si Ella dahil sa tinuran ng kanyang ama. Ipinagtabuyan niya si Obet dahil nabigo itong bilhin ang gusto niyang bag na nakita niya sa magazine. Malinaw pa sa kanyang isipan kung papaano nagmakaawa si Obet na bigyan niya ng sapat na panahon para mabili ang kanyang hinihingi. Pinagmumura niya si Obet at hinamak ang pagkatao nito. Lupaypay ang balikat ng binata habang pasuray-suray na tinatalunton ang pasilyo palabas sa kanilang bakuran. Nasaan ka na ba, Obet? Bakit hindi ka na nagpaparamdam? Sambit ni Ella sa kawalan. Ako naman, nagdesisyon ako na magpanggap bilang ang aking kakambal na si Obet. Walang sino man ang maghihinala na nagpapanggap lamang ako dahil kamukhang-kamukha ko ang wangis ng aking kapatid. Gagawin ko yon para malinis ang pangalan ng aking kakambal. Nung sinubukan kong mag-imbestiga sa kumpanya kung saan nagtatrabaho si Obet, napagkamalan ako ng kanyang katrabaho na mismong ang kapatid ko. Hindi ko isiniwalat na namatay ang aking kakambal. Naglabas muna ako ng sapat na halaga mula sa aking ipon para maibalik ang perang hinahabol ng kumpanya sa kapatid kong si Obet. Ginamit ko ang mismong uniforme na gamit ng aking kapatid sa trabaho. Wala man lang nakapansin sa aking pagpapanggap. Pinagsikapan kong maging makatotohanan ang ginagawa kong yun. Ay nako, Obet. Pasensya ka na. Yun talaga ang lumabas sa investigasyon. Pero kung yan na talaga ang desisyon mo, sige, hindi na kita pipigilan. Kaya lamang ay sabihin mo naman sa nobya mo, huwag siya masyadong magastos. Paano na ang kinabukasan niyo? Matapos kong malinis ang pangalan ng aking kapatid, ay agad akong naghain ng formal na pagbibitaw sa trabaho. Pag-uwi ko sa bahay, tapos ko na pong ayusin yung problema ni Obet sa kumpanyang pinapasukan niya, Nay. Sana kahit papano maibsan ang dinadala niya sa kabilang buhay. Marangal na tao ang iyong kakambal.
Yun ang pagkakakilala ko sa kanya. Sigurado na labag yon sa kanyang kalooban. Nagawa niya lang yon dahil sa labis na pagmamahal sa babaeng yon. Yon ang natitiyak ko. Hindi ko po siya masisi, Nay. Pero mukhang totoo. Si Ella nga po ang dahilan ng lahat. Anak, pursigido na ako na turuan siya ng leksyon. Ngayon tiyak na natin na si Ella nga may kasalanan nito. Pahihirapan natin siya hanggang magmakaawa na igawad ang kanyang kamatayan. Nay, ano pong kailangan nyo para maisakatuparan ng binabalak nyo? Kailangan natin makakuha ng likido mula sa katawan ng babaeng yon. Magiging kahindik-hindik ang epekto ng barang kapag ganoon ang ginamit. Ano pong likidong mas mainam na gamitin, Nay? Ang likido na dinadaluyan ng buhay, anak. Magiging mabagsik ang epekto ng kulam kapag dugo ang ginamit. Iisip po ako ng paraan kung paano ako makakakuha ng dugo niya. Tuwing gabi, nakakarinig ako ng atungal ng mga pusa, lalo na kapag sumasapit ang araw ng Martes at Biyernes. Yun mismo ang araw kung kailan isinasagawa ni Nanay ang ritual bilang paghahanda sa gagawin niyang barang. Nakakapanindig balahibo ang naririnig kong pagsusumamo ni Nanay Brigida. Rinig na rinig ko yun mula sa kanyang silid. Araw-araw kong namamataan ang 7 itim na pusa na umaaligid sa aming bahay. Dahil doon, tila may kakaiba kong enerhiya na nararamdaman. Punong-puno ng kalungkutan, galit, poot, napakabigat sa kalooban na ganoon ang aking nararamdaman. May naisip na akong paraan, Nay, para makakuha ng kailangan para masimulan na ang plano natin. Ano ang naiisip mo, anak? Magpapanggap po akong si Obet. Pupunta ka sa babaeng yon? Gagawin ko ang lahat, Nay, para lang makaganti sa naging dahilan ng pagkamatay niya. Kung ano sa tingin mo ang makakatulong, gawin mo ang nararapat. Panahon na ng paniningil, Nay. Ipapalasap natin sa babaeng yon ang bunga ng kanyang kawalanghiyaan. 3 araw ang kinailangan ko para tuluyang makapagmanman sa bahay nila Ella. Inalam ko kung paano ang buhay ng mag-ama sa araw-araw. Kailangan kong magpanggap bilang si Obet para maisakatuparan ang paghihiganti na nararapat para sa kanila. Isang sorpresa ang aking inihanda para muling makuha ang loob ni Ella. Maingat ako kumpara sa aking kakambal. Tansyado ko ang bawat galaw. Ako ang uri ng tao na hindi basta-basta gumagawa ng desisyon na walang kasiguruhan. Sinadya ko ang siyudad ng Bacolod para makabili ng mamahaling regalo para kay Ella. Isang bag na may limitadong edisyon ang aking pinili. Yon ang dadalhin kong pasalubong kay Ella para kami ay magkaayos. Nagpasadya pa ako ng bulaklak sa suki kong tindahan para lalong makuha ang kanyang loob. Pagdating sa bahay ay dumiretso ako sa silid ng aking kakambal. Obet, hihiramin ko munang katauhan mo. Huwag mo sana akong kasuklaman. Gagawin ko lamang to para sa'yo. Gusto kong pagbayarin ang babaeng punot dulo ng iyong kamatayan. Hindi man natuloy ang relasyon niyo dito sa mundong ito, gagawin ko ang lahat para makasama mo si Ella sa kabilang buhay. Saad ko habang kinakausap ang litrato ng aking kakambal. Pagkatapos noon, nagpaalam ako kay Nanay Brigida na pupuntahan si Ella para simulan ang aming plano. Napaluha pa si Nanay nang makita niyang suot ko ang pinaka-paboritong damit ni Obet. Anak, maaari ba kitang mayakap? Nangungulila lang ako sa iyong kakambal. Opo naman, Nay. Pagkatapos noon, niyapos ako ni Nanay habang naghihinagpis sa labis na pangungulila sa aking kapatid. Makalipas ang ilang oras, ilang minuto na akong nasa labas ng bakuran ni Ella. Nagtatalo ang aking puso at isipan kung tama ba ang aking gagawin. Nasa ganoon akong kalagayan nang biglang may pumukaw sa aking malalim na pag-iisip. Obet, anak, halika!
Pumasok ka dito sa loob. Ay, kanina ka pa ba? Kararating ko lang din po. Nag-away ba kayo ni Ella, anak? Nagkatampuhan lang po kami. Sa susunod, kapag may problema ka kay Ella, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. Alam ko na hindi ganong kadaling pakisamahan ng anak ko. Ayos lang po. Sanay naman ako sa ugali niya. Ano na naman ba yung dala mo? Ang dami mo nang naibigay sa kanya. Patuloy pa rin ba ang panghihingi niya sa'yo? Tigilan mo ng pagbibigay ng regalo sa anak ko. Hayaan mo't pagsasabihan ko siya. Wag na po. Kaya ko pa naman. Ayos lang po. Huwag mong sanayin si Ella na laging nasusunod ang luho niya. Pagdating sa huli, siguradong ikaw din na mahihirapan. Sige po. Salamat po. Hindi ko napaghandaan na alamin kung ano ang tawag ni Obet kay Danilo na ama ni Ella. Kinakabahan ako na baka nagduda ang kanyang tatay dahil sa kakaibang pakikitungo ko sa kanya. Pagpasok ko sa kanilang sala ay nadatnan ko si Ella na kasalukuyang nakaupo sa mahabang upuan. Nabuhay ang galit sa aking dibdib na gustong-gusto nang sumabog. Kinuyom ko na lamang ang aking kamao at napakagat na lang ako sa aking labi dahil sa labis na pagtitimpi. Ilang saglit lamang bumaling ang tingin ni Ella sa aking kinatatayuan. Agad siyang napatayo nang makita ang pulang likido na nagsimulang umagos sa aking bibig. Ano nangyari sa bibig mo, Obet? Bakit may dugo yan? Doon lang ako nahimasmasan nang maisip na nagawa ko na palang makagat ang aking bibig dahil sa nagpupuyos na galit na aking nararamdaman. Nakagat ko lang kanina. Pahingi na lang ng pamunas, Ella. Titigil din yan sa pagdurugo. Sandali. Kukuha lang ako ng ibang gagamot natin dyan. Sa pagtalikod ni Ella, pinakalma ko ang aking sarili. Naninigas ang aking puso dahil sa matinding bugso ng emosyon na aking nararamdaman. Gustong-gusto ko nang sakalin si Ella noong mga sandaling yon para matapos na ang lahat. Ngunit naisip ko na kailangan pa niyang pagdusahan ang ginawa niya sa aking kapatid. Kailangan mamatay siya sa pinakabrutal na pamamaraan. Ilang minuto lang ang lumipas, bumalik si Ella at handa nang gamutin ang aking sugat. Lumapit siya sa akin at niyaya akong umupo para magamot niya ang aking bibig. Nakakapagtaka. Ibang-ibang dating mo ngayon, Obet. Masama bang pakiramdam mo? Sumisingaw ang init sa katawan mo. Hindi naman, Ella. Siguro dahil sa kabang nararamdaman ko. Galit ka pa ba? Pasensya ka na sa mga nasabi ko sa iyo nung nakaraan, ha? Hindi ko sinasadya na makapagbitaw ng ganung mga salita. Hayaan mo na yon. Ang importante, mapatawad mo na ako. Huwag mo nang isipin yon. Napag-isip-isip ko rin na kapag naghiwalay tayo, ako rin naman ang talo. Ilang beses nang may nangyari sa atin. Ang sarap pakinggan. Sana nun mo pa naisip yan, mahal ko. Bakit ganyan ka makatingin? Galit ka ba sa akin? Hindi. Pupunta ba ako dito kung galit ako sa'yo? Sa katunayan nga may dala akong regalo. Heto, para sa'yo. Galit ako kay Ella. Kung noon pa niya sinabi ang ganoong mga salita sa aking kakambal, maaaring hanggang ngayon ay buhay pa rin si Obet. Pinilit kong maging makatotohanan ang aking pagpapanggap. Ngunit lubha akong naasiwa na tratuhin ng maayos ang babae na lubos kong kinamumuhian. Naisip ko na lamang na kailangan maisakatuparan ang aming mga plano bago pa madiskubre ni Ella ang aking tunay na pagkatao. Sa syudad ko pa binili ang pasalubong ko sa iyo, mahal. Sana magustuhan mo. Nanlaki ang mga mata ni Ella nang makita ang tatak ng mamahaling disenyo ng bag na binigay ko sa kanya. Wow! Totoo ba to, mahal? Saan ka nakakuha ng pambili ng bag na to? Ang mahal kaya nito? Lahat gagawin ko para sa'yo, mahal. Di ba? Ito naman ang gusto mo? Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin? Wala, mahal.
Wala naman akong masamang ibig sabihin. Yan ka na naman eh. Alam mo naman na gagawin kong lahat para lang mapaligaya ka. Batid kong galit si Ella dahil nakasimangot siya at nakatuon ang kanyang paningin sa ibang direksyon. Pilit ko siyang kinukumbinsi para maayos agad ang aming tampuhan. Subalit yun naman talaga ang gusto kong mangyari, ang unti-unting ipamulat sa kanya ang kagaspangan ng kanyang ugali. Habang nagpapaliwanag ako ay biglang lumabas ang kanyang ama na si Mang Danilo. Kanina ko pa naririnig ang usapan yung dalawa. Totoo ba yun, Ella? Ilang beses na may nangyari sa inyo ni Obet? Po, Tay? Ibig sabihin, tama nga palang usap-usapan ng mga tsismosa nating kapitbahay na kapag wala ako pumupunta dito si Obet. Naku, huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po tatakbuhan ang responsibilidad ko kay Ella. Alam ko naman yon, Obet. Alam ko rin na mabuti kang tao. Kailangan lang na maikasal kayo kaagad ni Ella bago pa magbunga ang ginagawa ninyong dalawa. Nakahanda po akong pakasalan ng anak ninyo. Tatay, simula ngayon, idadagdag mo na yan sa tawag mo sa akin. Tay, ayaw ko pa pong mag-asawa. Yun ang pasya ko, Ella. Pumasok ka sa sitwasyong ito kaya kailangan na panindigan mo. Ayaw ko magkaroon ng anak na disgrasyada. Wag po kayong mag-alala, Tay, dahil handa po ako kahit anumang oras na pakasalan si Ella. Ay, mabuti naman. Ano pang hinahanap mo, Ella? Lubos ka ng mapalad na mapunta sa lalaki na katulad ni Obet. Nakikita ko ang sarili ko sa kanya at pinapangako ko na hanggat nabubuhay ako, hindi pwedeng maulit ang ginawa ng nanay mo. Sapat na ang aking narinig mula sa tatay ni Ella. Pagkatapos noon, agad na rin ako nagpaalam para umuwi. Tay, mukhang kailangan niyo po mag-usap ni Ella. Uuwi na po muna ako at pangako, babalik po ako ulit dito bukas. Ay sige anak, dalhin mo na rin ang nanay mo dito bukas para mapag-usapan ang kasal ninyong dalawa. Sige po Tay, isasama ko po siya. Pagkatapos noon ay agad na akong umuwi. May mahalagang bagay akong nakuha kay Ella na siguradong magagamit ni nanay para masimulan ang aming paghihiganti. Nagkataon na Martes ng araw na yun. Gabi na nang makarating ako sa bahay, nadatnan ko si Nanay Brigida na kasalukuyang nagsasagawa ng ritual. Nakaharap sa bungo si nanay na may nakasinding kandila na kulay itim. Sinindihan niya yon ng nakabaliktad habang umuusal ng iba't ibang orasyon gamit ang wikang Latin. Nakakapanindig balahibo ang bawat salita na kanyang binibigkas. Ramdam na ramdam ko ang enerhiya ng dasal na nanunuot sa aking pandinig at umaabot yon sa kabuuan ng aking sistema. Nakakakilabot ang sumunod na kaganapan dahil sinugatan ni Nanay Brigida ang kanyang pamulsuhan. Hinayaan niyang umagos ang kanyang dugo at ipinatak yun sa naturang bungo. Naluluha ang mga mata ni Nanay Brigida habang ginagawa ang ritual na yun. Damang-dama ko ang bigat na kanyang dinadala. Hindi nagtagal, unti-unting nagsilabasan ang itim na insekto sa loob ng bote. Nilantakan ng mga insektong yon ang dugo na ipinatak ni Nanay Brigida. Sinimot nila ang likido na nagmula sa braso ng aking ina. Hindi ko na siya nagawang abalahin pa. Hinayaan ko na lamang siyang matapos bago ko siya kausapin. Anak, nandito ka na pala. Kumusta ang lakad mo? Napaniwala mo ba si Ella na ikaw si Obet? Hindi lang po siyang napaniwala ko, kundi pati ang tatay niya. Magaling anak. Malapit nang matupad ang inaasam natin na katarungan para sa iyong kakambal. Hindi ko lang po sila basta napaniwala. Nagdesisyon na rin po si Mang Danilo na ikasal kami ni Ella sa lalong madaling panahon. Magaling anak. Yun nga ang gagawin mo. Magkakaroon ka ng pagkakataon para mas lalong mapalapit sa pamilya ng babaeng yon. Gusto nga po pala kayo makausap ni Mang Danilo. Hindi ko lamang alam anak kung magagawa kong pakiharapan ng maayos ang dahilan ng pagkamatay ng iyong kapatid. Baka po maghinala sila, Nay, kapag hindi tayo pumunta doon.
Ipagpaliban na lamang muna natin, anak. Hindi ko pa talaga kaya. Nangangamba ako na baka hindi ako makapagtimpi at baka kung ano pa magawa ko sa kanya. Kayo po ang bahala, Nay. Sasabihin ko na lamang po sa tatay ni Ella. Naiintindihan ko ang nararamdaman ng aking ina dahil kahit ako mismo ay nabubuyo kapag kaharap ko na si Ella. Nay, may nakuha nga po pala akong buhok ni Ella. Pwede na po ba itong gamitin laban sa kanya? Sa gayuma, magagamit natin yan, anak. Sa ganoong paraan, magagawa nating mapasunod ang babaeng yon. Hindi na siya makakatanggi sa anumang bagay na iyong hilingin. Pagkatapos noon, inilabas ko ang nakuha kong buhok ni Ella at iniabot yon kay Nanay Brigida. Sumilay ang kakaibang ngiti sa labi ng aking ina. Ito na ang simula ng aking paghihiganti. Susundin niya ang kahit na anong ipag-utos mo, anak. Nga pala, Nay, bakit pala kailangan niyo pang saktan ng sarili niyo para sa mga itim na insekto? Matagal na nawalay sa akin ang mga insektong pamaham, Beto. Kailangan na malapatan ng aking dugo ang kanilang katawan para masiguro kung kikilalanin nila ako. Matagal na rin ang panahon na nakalipas nang huli ko silang gamitin, anak. Sa dami ng dugong yun, Nay, hindi ba kayo nanghihina? Bukas ay tiyak na manunumbalik na ang aking lakas. Gustong-gusto ko nang gawin ang gayuma na gagamitin natin sa Ella na yon. Ngunit nanghihina pa rin ako. Kailangan bumalik ang lakas ko para maisagawa ng tama ang ritual na kailangan para magawa ang gayuma. Mabuti pa po, magpahinga na muna kayo. Hindi naman natin kailangan magmadali. Tama ka, anak. Hindi minamadali ang ganoong bagay. Kailangan maging sigurado ang bawat galaw natin. Gagawa na lang po ako ng dahilan para sabihin sa tatay ni Ella na hindi kayo makakarating bukas. Pagkatapos noon, hinayaan ko nang magpahinga si Nanay Brigida. Hinayaan ko siyang matulog para makabawi ang kanyang katawan. Kinabukasan, hindi na ako nagpaalam dahil tulog pa rin si Nanay Brigida. Pupunta ko kila Ella para sabihin sa kanyang ama na hindi makakarating ang aking ina. Magandang araw po. Oh, ikaw pala, Obet. Tay, pasensya na po kayo. Masama po ang pakiramdam ni nanay kaya hindi ko siya naisama sa pagpunta dito. Siya nga pala, yun lang po ang dahilan kaya ako naparito. Meron pa po kasi akong kailangan gawin. Ay, sige lang anak. Wala namang problema. Mabuti pa tumuloy ka na. Asikasuhin mo ang iyong ina. Maraming salamat po, Tay. Pangako po, sa susunod na punta ko dito, kasama ko na si nanay. Pakiabot na lamang po kay Ella to. Pakisabi po, pasalubong ko. May binili din akong alak para sa inyo, Tay. Pasensya na po muna kayo at hindi ko kayo masasamahang tumagay. Ay nako, nag-abala ka pa, Obet. Sige na, ako na ang bahala magsabi kay Ella. Sige po, Tay, aalis na po ako. May dadaanan lang ako tapos aasikasuhin ko na po si nanay. Sige anak, mag-iingat ka. Nakaramdam ako ng pag-usig ng aking konsensya dahil alam ko na totoo ang pinapakitang kabutihan ni Mang Danilo sa akin. Magkaiba ang ugali nila ni Ella. Malamang namana niya ang ugaling yon sa kanyang ina. Nagdesisyon akong bumalik na muna sa trabaho at umuwi na lang sa pagsapit ng Biyernes. Yun ang araw na pinangako ni Nanay Brigida na sasamahan niya ko sa pagpunta sa bahay ni na Ella para mamanhikan. Nung araw na yun, inayos ko muna ang nakabinbin kong trabaho bago ko umuwi. Kailangan matapos ko yun bago makabalik para maituon ko na ang aking atensyon sa plano namin ng aking ina. Nagpursige akong matapos ang aking trabaho bago sumapit ang araw na itinakda ni Nanay Brigida. Pagka-uwi ko sa bahay, ipinaliwanag niya kung ano ang aming gagawin. May iniabot siya sa aking bote ng langis na may lamang iba't ibang uri ng insekto. Nasipat ko rin sa loob ng bote ang ilang hibla ng buhok na nagmula kay Ella. Nay, ano pong gagawin ko sa langis na to? Ihalo mo lamang anak sa anumang inumin o pagkain ni Ella. Pagkalipas ng 12 oras, mararamdaman niya na ang bagsik ng gayuma na ibinigay ko. Ano pong mangyayari kapag umepekto na ang gayuma na ibibigay natin sa kanya?
Mahuhumaling si Ella sa iyo, anak. Hindi po kaya kay Obet niya maramdaman yan, Nay? Hindi umeepekto ang gayuma sa taong namayapa na. Kailangan mo magsakripisyo para maisakatuparan natin ang plano nating paghihiganti. Sige po, Nay. Ito na ang tamang oras para gawin natin yan. Namili muna kami ni Nanay Brigida ng pagkain bago pumunta sa bahay ng mag-amang sina Ella at Mang Danilo. Pagdating namin sa kanila ay kinausap ko muna ang aking ina. Alam ko na makakaya kong magtimpi dahil subok na ang aking katatagan sa ilang araw na nakaharap ko sila. Kakaiba kasi ang galit ng isang ina na nawalan ng pinakamamahal niyang anak. Nay, sigurado po ba kayo na kaya nyo na? Maaari pa naman po natin tong ipagpaliban. Kakayanin ko, anak. Ikaw nga nakakaya mo magsakripisyo. Kailangan ko ring gawin ang parte ko. Basta isipin lang po natin si Obet. Siya po ang dahilan kaya natin to gagawin. Huwag ka mag-alala, anak. Makakaasa ka na hindi kita bibiguin. Bakas sa mukha ng aking ina ang nagpupuyos na galit. Natatakot ako na baka sumabog ang galit niya sa sandaling makaharap niya na si Ella. Nakailang katok lang ako sa pinto at narinig ko na ang yabag na may papalapit. Si Mang Danilo ang nagbukas ng pinto at agad akong nagmano sa kanya. Magandang gabi po, Tay. Kasama ko na po si Nanay Brigida. Ay, magandang gabi rin sa iyo, anak. Balae, pagpasensyaan mo na ang munti naming tahanan. Ay, walang anuman yon, Balae. Sanay naman ako sa payak na pamumuhay. Ay, halika kayo sa loob para makapag-usap tayo na maayos. May dala po kaming pagkain, Tay, para may makain tayo habang nag-uusap. Ay, o sige, halika kayo. Pumasok kayo at maupo na. Ayon kay Mang Danilo, kasalukuyan pa raw nag-aayos si Ella ng kanyang sarili. Nagboluntaryo akong maghain para makapag-usap ng maayos sina Nanay Brigida at Mang Danilo. Tinapunan ako ng makahulugang tingin ni Nanay Brigida bago ko tuluyang umalis para pumaroon sa kusina. Isinalin ko sa plato ang pinamili naming pagkain. Isinunod ko ang pagtimpla ng inumin. Gumawa ako ng kape para kay Nanay Brigida at kay Mang Danilo. Palamig naman para sa amin ni Ella. Sumilip muna ako sa labas bago ko kinuha sa aking bulsa ang bote na kinalalagyan ng gayuma. Ibinuhos ko yon sa inumin na para kay Ella. Sinadya kong ubas na palamig ang timplahin para hindi mahalata ni Ella na mayroon akong inihalo sa kanyang inumin. Una kong inilabas ang pagkain at inihanda ang hapagkainan habang kasalukuyan nag-uusap sina Nanay at Mang Danilo. Paglabas ni Ella, bitbit ko ang aking inihandang inumin. Aaminin ko na maganda si Ella, ngunit hindi yun sapat para mabura ang kasalanang nagawa niya sa aking kakambal. Nagmadali akong inilapag ang inumin na aking dala para ipakilala si Ella kay Nanay Brigida. Ngunit ang totoo ay takot ako na baka hindi makapagtimpi si Nanay at kung ano ang kanyang magawa. Hinawakan ko ang kamay ni Ella at hinila ko siya papalapit sa kinaroroonan ni Nanay Brigida at Mang Danilo. Nay, si Ella po, ang babaeng pakakasalan ko. Mano po, Nay? Bahagya akong kinabahan dahil napatagal pa bago iniabot ni Nanay ang kanyang kamay. Pagkatapos magmano ni Ella ay hinawakan siya ni Nanay Brigida. Napahigpit ang hawak nito sa kamay ni Ella. Nay, si Ella po, ang magiging asawa ko. Sinadya kong lakasan ng aking boses para mapukaw ang atensyon ng aking ina. Pasensya ka na, anak. Ella, hindi ko inaasahan na ganito ka pala kaganda. Ngayon alam ko na kung bakit lubos ang pagkahumaling ng anak ko sa iyo. Maraming salamat po. Nanay na lamang ang itawag mo sa akin. Tutal naman ay ikakasal na rin kayo ni Obet. Masaya po ako na makilala kayo, Nay. Pagkatapos noon, niyakap ni Nanay Brigida si Ella
para bumawi sa ginawa niyang pagpisil sa kamay nito. Nakita ko ang pagluwa ng kanyang mga mata na halatang nagtitimpi sa umaalab na galit sa kanyang dibdib. Ay nako, Balae, mukhang sayo naman ng anak mo ang kanyang kagandahan. Ay hindi, Balae. Kamukhang kamukha niya ang kanyang ina na nag-abandona sa amin nung maliit pa siya. Sa labis na pag-asam ng kanyang ina ng maalwan na buhay, nagawa niya kaming iwanan na mag-ama. Tay, hindi ito ang tamang pagkakataon para pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. Ay, tama ka anak. Pasensya na. Narito nga pala tayo para pag-usapan ng tungkol sa kasal ninyo ni Obet. Sumulyap muna si Nanay Brigida sa akin. Pagkatapos ay sa mag-ama. Nakuha ko ang ibig niyang sabihin. Tumango ako bilang kasagutan sa kanyang katanungan. Hinila ko ang upuan ni Ella at itinapat yon sa inumin na mayroong gayuma. Matapos ang gabing yon, napagkasunduan namin na idaraos ang kasal pagkalipas ng 3 buwan. Sapat na yun para maisakatuparan namin ng aking ina ang aming binabalak na pagtapos sa buhay ni Ella sa pinakamasakit na paraan. Pagdating sa bahay, agad akong inusisa ni Nanay. Ano anak, nagawa mo ba? Opo, Nay. Inihalo ko po ang lahat ng laman ng bote. Mabuti naman anak. Simula ngayon, lahat ng sabihin mo sa kanya ay susundin niya. Hindi ka matutulad sa kapatid mong si Obet. Samantala, nagising si Ella na nauuhaw sa kalagitnaan ng gabi. Agad siyang bumangon para kumuha ng tubig sa kusina. Ganoon na lang ang kanyang takot nang bumungad sa kanyang paningin ang napakaraming tila apoy na lumulutang sa hangin. Nasindak si Ella na naging dahilan para magsitayuan ang kanyang mga balahibo sa katawan. Napasigaw siya nang dahil sa takot. Tay! Tulong! Napabalikwas naman si Mang Danilo sa kanyang higaan at agad na lumabas dahil sa narinig niyang pagsigaw ng kanyang anak. Lubhang madilim ng gabing yon kaya hinagilap ni Mang Danilo ang pindutan ng ilaw. Nagliwanag sa buong paligid at bumungad sa kanilang mag-ama ang 7 pusa na kulay itim na nasa loob na ng kanilang bahay. Agad na kinuha ni Mang Danilo ang tambo para gamiting pantaboy sa naturang mga pusa. Taan na anak, malamang pusang galalang ang mga yan na naghahanap ng makakain. Nakakatakot po ang pulang-pula nilang mga matatay. Para pong galit na galit sila sa akin. Eh, ganyan talaga mga pusang gala, Ella. Likas na mababangis kumpara sa pusang bahay. Huwag mo nang isipin yon. Pagkatapos noon, uminom ng tubig si Ella at agad na bumalik sa kanyang silid para matulog. Si Danilo naman naghanap ng butas na maaaring dinaanan ng mga pusang gala kaya nakapasok sa loob ng kanilang tahanan. Kinaumagahan, nagising si Ella na parang may kakaiba sa kanyang nararamdaman. Sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng pangungulila kay Obet. Maya't-maya ang tanong niya sa kanyang ama kung dumaan na ba ang kanyang kasintahan. Tay, nakita niyo na po ba si Obet? Ay, himala yata anak na nag-uusisa ka sa nobyo mo. Kagabi lang kayo nagkita. May personal na buhay din yun na kailangan niyang atupagin. Ewan ko nga ba, Tay? Ngayon paggising ko parang hindi ako mapakali na hindi ko siya nakikita. Eh, malamang ay tuluyan ng nahulog ang loob mo kay Obet. Ganon talaga anak kapag makatotohanan ng nararamdaman mo. Siguro nga po, Tay. Ganon nga sigurong dahilan kaya ako nagkakaganito. Eh, basta kontrolin mo lang yan nararamdaman mo dahil sigurado kung mahal ka ni Obet. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Tawagin niyo po ako agad kapag nandyan na siya, ha? Sinadya ko naman na ilang araw na hindi dalawin si Ella para mapatunayan ko ang bisa ng gayuma na sinasabi ng aking ina. Pagkalipas ng 3 araw, pinuntahan ko si Ella para usisain. Eh, mabuti naman Obet at naisipan mong bumisita. Nung nakarang araw ka pa, inaasahan ni Ella na pupunta dito. Nasan po siya, Tay?
pumasok ka na lang sa silid ni Ella. Total, magiging mag-asawa na rin naman kayo. Sige po, Tay. Papasok na po ako. Pagkarating ko sa loob, nadatnan ko si Ella na kasalukuyang nakahiga. Namumugto ang kanyang mga mata na halatang hindi nakakatulog ng maayos. Pagkakita niya sa akin ay agad siyang napayapos ng mahigpit. Bakit ngayon mo lang ako pinuntahan, mahal? Pasensya ka na, mahal ha. Naging abala lang ako sa trabaho. Hayaan mo, sa susunod na mga araw, magiging maluwag na ang schedule ko. Ewan ko ba, mahal? Hindi ako komportable kapag wala ka sa tabi ko. Pwede ba na dito ka na lamang matulog mamayang gabi? Hindi ako nakasagot kaagad dahil ayaw kong magkasala sa aking kakambal. Maganda si Ella at ang katulad niya ay mahirap tanggihan ng kahit na sino man. Inilagay ko ang sarili ko sa sitwasyon ni Obet dahil sigurado ko na hindi siya makakatanggi kapag hiniling yon ni Ella. Sige, mahal. Dito ako magpapalipas ng gabi mamaya. Hirap na hirap ako sa pagpipigil sa aking sarili. Hindi ako sanay na may katabi sa pagtulog, lalo na at isang babae na kasing ganda ni Ella. Hindi ko maiwasang mag-init ng gabing yun, ngunit ginawa ko ang lahat para mapigilan ang aking sarili. Magdamag na nakayakap si Ella sa akin. Ako naman nagkunwari na naghihilik para magdalawang isip siyang gambalain ang aking pagkakatulog. Naalala ko ang sinabi ng aking ina na kailangan kong makakuha ng dugo ni Ella para maisakatuparan ang pambabarang namin sa kanya. Kaya naman nag-isip ako ng paraan kung paano ko gagawin yon. Naghagilap ako ng patalim na maaaring gamitin para makakuha ng dugo kay Ella. Nakita ko ang kanyang pang-ahit. Kinuha ko ang blade noon para siya ay sugatan. Masyadong mahimbing ang kanyang tulog kaya nagawa ko yon nang hindi niya namamalayan. Gumamit ako ng tissue para masimot ang dugo na lumalabas sa kanyang sugat. Sinadya ko na doon siya sugatan sa bandang balikat para hindi niya makita. Pagkalipas ng ilang minuto, ginising ako ni Ella. Mahal? May nakakapa akong dugo. Tingnan mo nga to. May sugat, mahal. Baka napadiin lang ang kamot mo. Siguro nga tama ka. Sige na, matulog na tayo, mahal. Kinabukasan, maaga kong nagpaalam kina Ella para umuwi. Idinahilan ko na kailangan ko pang pumasok sa trabaho. Pagdating sa bahay, ibinigay ko kay Nanay Brigida ang nakuha kong dugo mula kay Ella. Sumilay ang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi. Magaling anak, hindi mo na kailangan magpanggap at pakisamahan ng babaeng yon. Sisimulan mo na ba ang pambabarang, Nay? Oo, bukas na bukas ay mararamdaman niya na ang bagsik ng barang. Kinaumagahan, nagising si Ella na mataas ang lagnat. Hindi siya mapakali sa kanyang gagawin dahil halo-halo na ang kanyang nararamdaman. Tay, tulungan niyo po ako! Paulit-ulit na sigaw ni Ella sa kanyang ama. Nanlaki ang mga mata ni Danilo at napako sa kanyang kinatatayuan nang makita ang anyo ng kanyang anak. Anak, ano nangyari sa iyo? Balot na balot ang pantal ang buo mong katawan. Tay, sobrang katipo. Tsaka parang tinutusok ng karayom na may lalabas sa aking balat. Sinapo ni Danilo ang katawan ng kanyang anak. Agad siyang sinakluban ng takot dahil sa taas ng lagnat nito. Iniwan niya saglit si Ella para kumuha ng yelo. Gagamitin niya yon para maibsan ang lagnat ng dalaga. Ano bang kinain mong bata ka? Sigurado na may kinain ka na naging dahilan para magkaroon ka ng pantal. Pareho lamang naman po tayo ng kinain kagabi, Tay. Paulit-ulit ang pagpunas na ginagawa ni Danilo kay Ella, ngunit lalo lamang lumalala ang kanyang kalagayan. Hindi nagtagal, nagsimula na magkumbulsyon ang kanyang katawan. Nagdedeliryo na rin siya dahil sa taas ng lagnat. Anak, Ella! Sumagot ka kay tatay!
Walang maitugon ang dalaga kundi pag-ungol. Habang iniinda ni Ella ang bagsik ng barang na kasalukuyang ginagawa ni Nanay Brigida, nagtatalo naman ang aking kalooban. Nahahabag ako para kay Mang Danilo na isinantabi ang kanyang kalayaan para sa kanyang anak. Wala silang pagkakaiba ni Nanay Brigida na gagawin ng lahat alang-alang para sa minamahal nilang anak. Umalingaw-ngaw sa aking pandinig ang walang habas na pagsambit ni Nanay Brigida ng orasyon. Nararamdaman ko ang nakakagilalas na enerhiya na lumulukob sa buong kabahayan. Ano pong ginagawa niyo sa mga insekto, Nay? Pinapakain ko ng luyang itim, anak, para maging mabagsik ang barang na kanilang gagawin. Bakit po may tali ang isa sa kanila? Ang tali ang magsisilbing palatandaan kapag bumalik ang insektong pamaham. Kung magiging kulay puti ang pulang tali, ibig sabihin na bigo ang aking pambabarang kay Ella. Kung magiging kulay itim naman ito, ibig sabihin magiging matagumpay ang gagawin ko sa kanya. Siya nga po pala, yung 7 itim na pusa, umaali-aligid pa rin po. Bakit po, Nay? Bakit hindi pa rin sila nawawala? Hindi pangkaraniwan ng mga pusang yan, anak. Kampon sila ng kadiliman na gumagabay sa bungo na ginagamit ko sa pambabarang. Hanggat nabubuhay ang 7 itim na pusa, mananatili akong ligtas laban sa sinuman na magtatangkang kontrahin ang ginagawa kong barang. Pagkatapos noon, nag-usal na naman si Nanay Brigida ng mga kakaibang salita. Nasaan na ang dugo ni Ella? Ipapakain ko yun sa insektong pamaham at uutusan ko sila na muling balikan ang taong nagmamay-ari ng dugong yon para patayin. Paano po nila gagawin yon, Nay? Mag-iiwan sila ng itlog sa katawan ni Ella. Paglipas ng ilang araw, magsisimulang magpisa ng itlog ng insektong pamaham hanggang maglabasan ng mga ito. Sila ang tatapos kay Ella, anak. Pagkatapos mag-alisan ang mga pusang itim, ay agad akong umalis para puntahan si Ella. Nabalitaan ko sa kanilang kapitbahay na isinugod ito sa ospital dahil sa taas ng lagnat. Napagtanto kong nagtagumpay si Nanay Brigida na masimulan ang kanyang pambabarang. Ayon sa mga doktor, normal naman ang lahat ng kanilang pagsusuri, kaya nagpasya na lamang si Mang Danilo na iuwi ang kanyang anak. May nakapagsabi rin kay Mang Danilo na subukang patingnan si Ella sa albularyo. Kilala si Tatang Guring sa aming lugar na isang mabagsik na babaylan. Kalimitan, siya ang nilalapitan kapag may karamdaman na hindi mapagaling ng sinumang doktor. Ipinakisuyo na lamang ni Mang Danilo sa kanyang kamag-anak na sunduin ang albularyo dahil hindi niya maiwan si Ella na kasalukuyang dumadaing sa labis na pagkirot ng buo niyang katawan. Pagdating ni Tatay Guring, pinalibutan na siya ng mga pusang kulay itim at siya ay sinugod ng mga ito. Agad na inilabas ng matanda ang kanyang habak na naging dahilan para mag-atrasan ang mga pusang itim. Natitiyak ko na may nambabarang sa kanyang anak. Nagmadaling pumasok si Tatang Guring at mababakas sa kanyang muka ang pag-aalala. Tatang Guring, tulungan niyo po ang anak ko. Nabiktima ng isang mabagsik na mambabarang ang anak mo, Danilo. Hinawakan ni Tatang Guring ang pamulsuhan ni Ella at gumuhit sa kanyang muka ang takot. Kailangan na natin magmadali. Porsigido ang mambabarang na tapusin ang buhay ng anak mo. Matindi ang galit niya, kaya tumindi ang epekto ng barang. Anong gagawin natin, Tatang Guring? Susubukan kong mabaliktad ang barang. Nagsimulang magliparan ang insektong pamaham sa loob ng silid ni Ella. Danilo, bigyan mo ako ng ningas. Kailangan maitaboy ang mga insektong inutusan ng mambabarang. Nagsimulang magpausok si Tatay Guring sa loob ng silid. Nagsilaglagan ang mga insektong pamaham dahil sa ginawa niyang pampausok para kontrahin ang barang ni Aling Brigida. Tatang Guring, may mga pusang itim na pag-alagala sa labas ng aming bahay.
Heto, gamitin mo ang punyal na ito para patayin ang mga pusang itim na yon. Nagsisilbi silang bantay para maharang ang ginagawa kong pangontra sa barang. Agad na iniabot ni Tatang Goring ang punyal kay Danilo para tugisin ang mga pusang itim na pagala-gala sa paligid. Napatigil naman si Nanay Brigida sa kanyang ginagawang ritual nang dumating ang insekto na kanyang tinalian. Sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi nang makita niyang naging kulay itim ang tali na kanyang inilagay. Naging matagumpay ang ginagawa kong pambabarang, anak. Siguradong hindi na masisikatan ng araw si Ella. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Nagtatalo ang aking puso at ang aking isipan. Samantala, nagtagumpay naman si Mang Danilo na mapatay ang 7 pusa na pagala-gala. Agad niya itong dinala kay Tatang Goring na kasalukuyang nakikipagtuos sa mambabarang. Pantay na ngayon ang laban, Danilo. Nabuwag na ang selyong nagsisilbing proteksyon para hindi makontra ang barang. Bakit may lumalabas na mga insekto sa mga butas na pumutok sa katawan ni Ella, Tatang Goring? Dahil nasa sukdulan na ang pambabarang, Danilo. Kailangan na nating gawin ang nararapat para mabaliktad ang barang. Namayani ang nakakasulasok na amoy sa buong silid. Nakakarimarim ang amoy na yon na nagmumula sa mga butas sa katawan ni Ella. Magaganap na ang pinakamalakas na bugso ng barang, Danilo. Ihanda mo ang tansong punyal. Gagamitin natin ang patalim para kontrahin ang barang. Nakahanda na po, Tatang Goring. Nagsimula nang magpumiglas si Ella. Palatandaan na labis itong pinahihirapan ng mambabarang. Ngayon na, Danilo, patakan mo ng sarili mong dugo ang mga pusang itim na iyong pinatay. Muling nabuhay ang 7 itim na pusa, ngunit sa kanilang pagtayo ay naging kulay puti ang kanilang balahibo. Bagito pa ang mambabarang na gumawa nito kay Ella. Halata na hindi pa niya gamay ang lihim na karunungan. Nagawa niyang parusahan si Ella, ngunit nabigo siyang panatilihin ang kargang orasyon na pangkombate sa selyo. Unti-unti nang kumalma ang kalagayan ng dalaga at naghilom na ang mga sugat sa kanyang katawan na may lumalabas na mabahong katas. Samantala, umalingaw-ngaw naman ang matinis na sigaw ni Nanay Brigida. Bulagta siyang nakatihaya sa lupa, halatang nanghihina at naghahabol ng hininga. Nay, ano nangyari? Gumamit siya ng sumbalit. Nabaliktad ang ginawa kong pambabarang, anak. Patawarin mo ko dahil nabigo akong may paghiganti ang iyong kakambal. Ilang saglit lamang, nakita kong nagsimulang maglitawan ang napakaraming butas sa katawan ng aking ina. Palatandaan na nabaliktad nga ang ginawa niyang pambabarang. May lumalabas na napakabahong katas na lubhang nakakasuka. Ganoon mismo ang pumatay sa aking ama. Hindi na ako nagsayang pa ng oras at agad akong pumunta sa bahay ni Mang Danilo at Ella. Nagmakaawa ako sa kanila na hayaan ng mabuhay si Nanay Brigida dahil siya na lamang ang natitirang meron ako. Maawa po kayo kay Nanay. Nagawa niya lang po yun dahil sa labis na pagmamahal sa aking kakambal. Sandali lang, Obet. Linawin mo nga yung sinasabi mo. Hindi po ako si Obet, Mang Danilo. Ako po si Beto, ang kakambal ni Obet. Wala na po ang aking kapatid. Nagpatiwakal po siya dahil nakipaghiwalay sa kanya si Ella. Nung panahong yun, kasalukuyang nahaharap si Obet sa malaking problema. Nagastos niya ang pera ng kumpanya para lamang maibigay ang luho ni Ella. Natagpuan na lamang po siyang wala ng buhay at naliligo sa sarili niyang dugo. Hindi ko alam, Beto, kung paano ko ito haharapin. Isa rin ako magulang kaya naiintindihan kong pinagdadaanan ng nanay mo. Higit sa lahat, kilala ko ang ugali ng aking anak. Alam kong may katuturan ng paratang mo sa kanya. Ramdam ko ang pinagdaanan ni Obet dahil minsan na din akong nalagay sa kanyang kalagayan. Nagkataon lang na meron akong anak na pinaghuhugutan ng lakas. Wala na si Obet. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang dapat sisihin. Tatang Goring, kalasin mo na ang barang na ibinalik mo.
Sangayon ako sa desisyon mo, Danilo. Hindi solusyon ang kamatayan para sa isang karahasan na ang punot dulo ay isa ring pagkakamali. Matuto tayo magpatawad para hindi tayo mabuyo na yakapin ang kadiliman. Patawad po, Mang Danilo, kung nagsinungaling ako sa inyo. Patawad kung sinamantala ko ang inyong kabaitan. Sige, Beto, huwag ka mag-alala. Pinapatawad na kita. Naiintindihan ko ang iyong nararamdaman. Magpasalamat na lamang tayo na hindi natuluyan si Ella. Dahil kung hindi, pareho kayong nawalan. Anong ibig mong sabihin, Tatang Guring? Nagdadalang tao si Ella. Makalipas ang ilang araw, binigyan ko ng disenteng libing si Obet na aking kakambal. Hindi ganoon kadali para kay Nanay Brigida na tanggapin ang lahat. Nanatili siyang malamig sa pakikitungo sa mag-ama. Nagkaroon kami ng malaking problema dahil hindi pwedeng isagawa ang gamutan para matanggal ang gayuma na ikinabit ni Nanay Brigida kay Ella dahil sa maselang pagbubuntis nito. Napilitan akong pakisamahan siya ng maayos dahil ako naman ang kanyang kinahuhumalingan na ayon na rin sa epekto ng gayuma. Pumayag naman ako dahil sigurado na lalong magagalit si Obet kapag may nangyaring hindi maganda sa kanyang anak. Dahil sa iisang bubong kami nakatira ni na Ella ay unti-unti nang sumibol ang pagmamahal ko sa kanya. Pagmamahal na dahilan kung bakit natutunan ng puso ko ang magpatawad. Hindi nagtagal, ipinanganak na ni Ella ang anak ng aking kakambal na si Obet. Naniniwala naman ako na masaya ang aking kapatid na ako ang mag-aalaga sa kanyang mag-ina. Nagpakasal kami ni Ella at itinuring ko na sariling anak si Obet. Isinunod ko ang kanyang pangalan sa totoo niyang ama na aking kakambal. Hindi nagtagal, dumating din ang pagkakataon na lubusan ng napatawad ni Nanay Brigida si Ella at tinanggap na bilang manugang. Nagkaroon pa kami ni Ella ng sariling anak. Sa kasalukuyan ay masaya kaming namumuhay kasama ang buo naming pamilya. Naging masalimuot man ang aming simula, ngunit sa huli ay natagpuan namin ang pag-ibig na nagpalaya sa aming mga puso na punong-puno ng galit. Hanggang dito na lamang po ang mahaba kong kwento. Lubos na gumagalang